Sa araw na ito, pagmimisa na sa pagtatakip-silim sa paghahapunan ng Panginoon, sinisimula natin ang 3 araw na pagdiriwang na tinatawag nating the Easter Triduum. Para sa ating mga Katoliko, ito ang pinakamataas na pagdiriwang na meron tayo. Ito rin ang, kung tutuusin, ang siyang pinakamahaba na pagdiriwang. Bakit kamo? Kasi sa araw na ito, sisimulan natin at matatapos lamang ang pagdiriwang na ito hindi mamaya, kung hindi sa gabi ng Sabado de Gloria. Patunay niyon, mapapansin niyo, mamaya walang pagbabasbas na mangyayari. Mamaya, wala ring paalaala ng pari na tapos na ang misa. Dahil yun ay patunay na ang pagdiriwang na ito hindi pa tapos. Kaya nga kung sinimulan mo, bukas ng 3:00, paparito ka upang ipagpapatuloy. At sa gabi ng Sabado de Gloria, muli narito ka para tanggapin ang kabuuan ng pagdiriwang at higit sa lahat, ang pagpapala na inaasam nating lahat bilang mga mananampalataya. Yamang napaliwanag ko na sa inyo ang pangbungad ng ating pagdiriwang sa 3 araw na ito. Mapunta tayo sa mga pagbasa upang mapagnilayan. Mapapansin niyo na ang unang pagbasa, ang Salmo, at ikalawang pagbasa ay nakatuon walang iba kung hindi sa pagkakatatag ng Eucharistia. Dahil sa araw na ito, ginugunita natin ang napakagandang alaala ng Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob niya sa atin upang ipagdiwang hanggang sa wakas ng panahon. Subalit, nais kong bigyan sa ating pagninilay hindi yung pagkakatatag ng Eucharistia, kung hindi ang kaganapan sa Ebanghelyo. Ano nga bang nangyari? Walang nabanggit sa Ebanghelyo patungkol sa pagkakatatag ng Eucharistia. Bagkus ang ating napakinggan ay salaysay mula kay Juan, na noong huling hapunan, merong ginawa si Jesus na dapat pumukaw sa ating lahat. Ikaw man ay lingkod ng simbahan, o ikaw man ay maaring tawagin balang araw na lingkod ng simbahan. Kaya nga habang pinagninilayan ko ang Ebanghelyong ito upang ibahagi sa inyo, ang unang umukaw kaagad sa akin ng isipan ay, kung ang isang lingkod ng simbahan wala sa araw na ito upang ipagdiwang ang pagmimisa sa pagtatakip-silim, ang malaking tanong ko, sino kaya ang kanyang magiging modelo
sa tunay na paglilingkod. Dahil ang ebanghelyo natin ngayon ay nagsasaad ng kung tutuusin maraming aral na pwede nating pagpulutan patungkol kay Jesus, ang tunay na lingkod. Ano nga ba ang mga palatandaang ito na binibigay sa atin ni Jesus ng tunay na paglilingkod? Unang palatandaan, dapat bumaba ka sa iyong luklukan. Naalala nyo sa Ebanghelyo? Sila ay nasa hapag-kainan. Naroon si Jesus kasamang mga alagad. Ang una niyang ginawa, umalis sa kanyang kinauupuan. Bakit? Dahil ang lingkod, upang makapaglingkod, kailangan niyang umalis sa kanyang luklukan. Para sa atin, anong ibig sabihin nun? Kayang sagutin ng mga lingkod na ng simbahan na ito ay nangangahulugan na kaya mong talikuran ang mga gawain mo sa tahanan matapos mo itong gampanan upang paglingkuran ang Diyos sa simbahan. Ang isang tinatawag ng Diyos na maging lingkod, mahihirapan maglingkod kung ang kanyang palaging iniisip ay ang kanyang negosyo, ang kanyang mga gawaing makamundo, o ang simpleng ang aking mga gawain sa tahanan na hindi natatapos-tapos. Kaya ngayon minumulat tayo. Nais mong maging tunay na lingkod? Bumaba ka sa iyong luklukan. Umalis ka sa tinatawag na comfort zone. Maaari mong sabihin sa iyong kuweba. Kasi habang naroon ka sa lugar na kung saan ka komportable, imposible na makapaglingkod ka sa Panginoon. Katulad ngayon, marami namang Katoliko ang napansin nyo nung nakaraang linggo. Nagsimba, nagpabasbas ng palaspas. Tanong ko sa inyo, nasaan sila? Hindi kayang magparito. Bakit? Kasi mainit. Kasi maglalakbay ka. Maraming kasi at maraming dahilan ang pwede mong sabihin. Pero ang kabuuan ng dahilan, hindi mo kayang bumaba sa iyong luklukan. Ang Panginoon, binibigyan tayo ng halimbawa. Doon pa lamang habang naghahapunan, kaya niyang tumindig at umalis. Dahil kung tutuusin, mula sa piling ng Diyos Ama, kaya niyang bumaba, pumarito sa atin, para tayo ay paglingkuran. Yan ang unang palatandaan. Ikalawang palatandaan ng lingkod. Matapos si Jesus na bumaba sa kanyang luklukan, narinig natin sa Ebanghelyo na naghubad siya ng kanyang panglabas na kasuotan. Ipinababatid sa atin ang ikalawang katangian ng lingkod. Kailangan mo
na magtanggal ng iyong kasuotan. Ano iyong kasuotan na iyon? Sa ating lipunan, mapapansin niyo, marami sa ating naghahanap ng ng titulo, ng kaalaman, ng parangal, ng kayamanan, at kung ano-ano pa na binibigay ng mundo. Habang hinahangad mo ang mga titulong iyan at hindi mo kayang kalimutan, hindi ka rin maaaring maging lingkod ng Diyos. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, dito hindi ka tatawaging attorney. Dito hindi ka tatawaging doktor. Dito hindi ka tatawaging engineer. Dito hindi ka tatawaging boss. Ang itatawag sa iyo, brother. Ang itatawag sa iyo, sister. Dahil sa paningin ng Panginoon, lahat tayo bilang mga anak niya, pantay-pantay. Ang kasuotang iyan na meron tayo ay ang kalagayan na meron tayo sa ating lipunan. Nagpapakita ng ating estado sa buhay, na ikaw ay marangal, na ikaw ay mayaman, na ikaw ay tanyag. Ang tunay na lingkod, kayang tanggalin yan. At paparito, makikipagpantay sa kapwa anak ng Diyos. At handang tawagin siya na brother, sister. Mapapansin nyo, kahit mga lingkod bayan, hirap na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil ang mga lingkod bayan na ihalalang, nalagyan na ng titulo ang kanilang pangalang honorable. Napansin nyo? Nasaan naman ang dangal doon kung nanalo sa eleksyon sa pambibili ng boto? Nasaan ang dangal doon kung naroon sa pwesto pero hindi naman pinaglilingkuran ng tao kundi ang kanilang pamilya, nagpapakasasa sa yaman ng bansa? Yan ang kasuotan na meron tayo. Kapag hindi natin kayang tanggalin yan, mahihirapan tayo na ibigay ang ating sarili para maging lingkod. Ikatlong palatandaan ng tunay na lingkod. Narinig natin sa Ebanghelyo, pagkatapos nagbuhos si Jesus ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At punasan ng tuwali ang pambigkis sa kanya. Kahuli-hulihan narinig natin, sinabi mismo ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ikatlong katangian ng tunay na lingkod, gumagawa ng mabuting halimbawa. Pinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang mabuting halimbawa. Hinugasan niya sila ng paa upang turuan sila ng kababaang loob. Hinugasan niya sila ng paa upang turuan sila na kung sino ang una sa lahat, siya ang dapat naglilingkod ng mas mabigat. Kaya nga mga kapatid, magandang paalaala sa atin
kung tayo'y tinatawag na lingkod ng Diyos, mabuting halimbawa ba ang binibigay natin para sa iba? Sa atin na lamang tahanan, tandaan nyo mga magulang, ang tungkulin nyo ay hindi lamang palakihin ang inyong mga anak, kung hindi turuan sila ng tunay na paglilingkod sa pamagitan ng inyong mga magandang asal. Di niyo po ba napapansin? Meron kayong anak, pero kayo ng magulang ang nagtatrabaho para sila mapakain. Tama? Meron kayong mga anak, pero ikaw nagtatrabaho para sila ay mapaaral. Meron kayong mga anak, pero ikaw nagtatrabaho para sila ay mabigyan ng lahat ng pangailangang material. Tanong kayo sa atin, bakit ka nagtatrabaho, hindi sila? Dahil patunay yun na ikaw ay naglilingkod para sa kanila. Kaya nga, napakainam rin katulad ng Panginoon, ipaliwanag natin yan sa ating mga anak ang mabubuting halimbawa na ating ginagawa. Dahil ang mga mabubuting halimbawa na iyan dapat matanim sa kanilang isipan upang sa gayon lumaki sila. Di mo ba sila nabigyan ng pamana ng malaking halaga o kayamanan? Ang nabigay mo namang pamana ay mabubuting asal na kanilang panghahawakan hanggang kamatayan. Ito, mga kapatid, ang tatlong palatandaan ng tunay na lingkod na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayong unang araw sa 3 araw na ating pagdiriwang. Una, bumababa mula sa luklukan. Ikalawa, nagtatanggal ng kasuotan. At ikatlo, gumagawa ng mabubuting halimbawa. Taglayin ito o taglayin ninyo ito sa inyong pag-uwi, pagnilayan, at naway maisakatuparan upang sa gayon, kapag tayo ay lingkod na, mas magiging mainam tayong lingkod. At kung tayo naman ay tinawag na maging lingkod, mas madali tayong sumagot ng oo sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.